Hi guys! Welcome back po sa aking channel, and for today's video guys, gusto ko lang i-share ulit sa inyo guys itong promo ni Terlu na Terlu Royal Group na kung saan guys ay yung magiging profit natin dito is 25%. So na-share ko na sa inyo guys itong si Terlu Royal Group, and then sa video ko nga guys is nag-trade ako dito. And then yung pag-trade ko guys is legit na-receive ko siya guys sa aking PayPal, and then 25% talaga yung aking profit. Pero yun nga guys, yung balance ng aking PayPal ay na-on hold siya for 20 days. So na-on hold yung fund ko guys kasi yung ginamit ko na PayPal is wala pa siyang order transaction history. So verified naman siya guys, pero yun nga lang is wala pa siyang order transaction history. Pero after 20 days guys ay na-withdraw ko naman siya. So as you can see guys, dito sa September 2 ay na-convert ko na guys yung aking dollar to PHP. And then may nagtanong nga guys if pwede pa bang mag-trade ulit dito sa kanilang Royal Group. So nagtry ako ulit guys na mag-trade, and then second trade ko na nga to siya guys, no? And then sa second trade ko guys ay hindi na on hold yung fund ng aking PayPal. So as you can see guys na hindi siya na on hold. So mga 1 hour lang ata guys or 2 hours ay na-receive ko yung payment ni Terlu sa aking PayPal. So as you can see guys ay hindi to siya na-hold yung fund ng aking PayPal. So September 2 guys ay na-unhold yung fund ng PayPal ko, and then sa September 14 ay nag-second trade ako dito sa Terlu Royal Group. So if gusto nyo ditong mag-try sa Terlu Royal Group guys, so dito is hindi na natin kailangan pang mag-register or hindi na natin kailangan pa guys na i-login yung ating account dito kay Terlu. Kasi yung gagamitin natin dito sa pag-login guys ay itong account nila na terluroyalgroup@gmail.com. And then yung password guys is I want 25%. So if gusto mong mag-try dito guys ay ilalagay ko na lang guys sa description box yung email address nila and then yung password. And then kapag naka-login na nga tayo guys ay mapupunta tayo dito sa kanilang dashboard. And then makikita din natin dito guys no yung statistic for this week. So dito guys yung personal rate nga natin is 25% or yung magiging profit natin dito guys kapag nag-trade tayo is 25%. And then yung number of transaction guys is 66 na. And then yung received funds for PayPal guys is $4,166 na. And then yung total na na-earn dito guys is $833 na. So itong transaction na to guys ay for this week lang siya. And then ito na yung mga transaction guys no na gumamit dito sa account. So makikita mo yung mga email nila dito, yung mga earnings nila, and then kung magkano yung sell nila dito na crypto. So if gusto nyo ditong mag-try guys, i-click nyo lang tong 3 lines dito, and then i-click lang natin tong make a trade. So dito guys same pa rin, yung pwede nating ibenta dito na crypto is LTC or Bitcoin. Pero suggest ko sa inyo guys ay Litecoin or LTC lang yung ating isell dito kasi mababa lang yung transaction fee ni LTC. And then bago nga ako dito mag-trade kay Terlu guys ay chine-check ko muna kung magkano yung market rate ni LTC. So ngayon nga guys ay magte-trade ako ngayon ng worth $50 na LTC. So yung worth $50 na LTC guys is nasa 0.80 LTC. And then dito kay Terlu guys, so kapag yung ibenta ko guys na LTC is $0.80, so yung marireceive ko guys is $62.73. So meron tayong profit guys na $12.55. So malaki yung ating profit dito guys kasi nga yung ating personal rate is 25%. So ngayon guys, magte-trade or magbebenta nga tayo ng LTC kay Terlu. So kapag wala ka pang LTC guys, so syempre kailangan muna nating bumili ng LTC. And then Binance nga guys, no, yung ginagamit ko na crypto wallet. And then dito nga sa aking Binance guys, dito sa funding wallet is meron ako ditong 50 na USDT. So if gusto nyo ditong mag-buy guys, ay dito muna tayo sa funding wallet, and then i-click nyo lang tong P2P. So dito sa Binance guys, sa kanilang P2P is wala sila ditong LTC. So yung gagawin natin guys ay yung i-buy muna natin is USDT, and then kapag naka-buy na tayo ng USDT guys ay i-convert lang natin siya into LTC.
And then ito yung mga seller guys na nagbebenta ng USDT. So pili ka lang dito. Pero dito nga guys is makikita mo may mga limit yan guys or minimum na yun lang yung pwede nating bilhin. So para makapag-buy tayo dito guys no na yung gusto lang natin na amount. So i-click lang natin tong filter. And then dito sa amount guys, enter mo lang dito kung magkano yung ibabay mo or magkano yung budget na bibilhin mo na USDT. So for example guys is 1,000. And then dito sa payment method guys ay pili ka lang kung saan ka magbabayad. So dito guys is meron silang GCash, PayMaya, bank transfer. And then confirm lang natin guys. And then makikita na natin yung mga seller guys na yung mababa lang yung minimum. So for example guys ay dito tayo kay Kingpoy kasi yung limit niya guys is 1,000 lang. So i-click lang natin tong buy and then dito guys enter lang natin yung amount na kung magkano yung bibilhin mo na USDT. So for example guys ay worth 1,000 pesos. So yung marireceive natin na USDT guys is 17.51 USDT. And then kapag dito naman tayo sa buy crypto guys, so enter lang natin guys kung ilang quantity or USDT yung i-buy mo. So for example is 50 USDT yung i-buy natin guys. And then makikita na natin yung amount kung magkano yung babayaran natin. And then i-click lang natin tong buy USDT guys and then i-follow mo na lang guys no yung steps dito. And then kapag nakabuy ka na ng USDT guys, so dito natin siya makikita sa ating funding wallet. So dito nga guys is meron akong 50 USDT. So dahil LTC yung ibebenta natin kay Terlo guys, ay kailangan muna natin to siyang i-convert into LTC. So para ma-convert na natin to siya guys, i-click lang natin to siya and then makikita natin to guys no itong convert. And then pwede naman natin siyang i-trade guys no. Pero sa akin guys mas mabilis na i-convert na lang natin siya diretso. And then dito nga guys ay yung aking available balance dito na USDT is nasa 50 plus siya guys. So dinagdagan ko siya guys no kasi kapag nag-withdraw tayo guys sa Binance to Terlo, meron kasing withdrawal fee yung LTC guys. So kailangan natin meron tayong pasobra pero konti lang naman yung withdrawal fee ni LTC. So para ma-convert na natin to siya guys, so dito sa from is USDT kasi yung fund natin guys is USDT. And then dito sa BTC guys ay change lang natin to siya into LTC kasi i-convert natin yung ating USDT guys to LTC. So dapat ganito yung hitsura guys no from USDT to LTC. And then kapag na-convert na natin guys yung ating USDT to LTC, so mag-withdraw na tayo papunta sa ating Terlo. So balik lang tayo dito sa ating funding wallet guys. And then yung ating balance na nga dito guys is naka LTC na. And then i-click lang natin tong withdraw guys and then dito sa coin list so meron tayong LTC so i-click lang natin to siya and then click lang natin send via crypto network. And then dito sa amount guys, so enter lang natin kung magkano yung i-withdraw natin or i-trade natin kay Terlo. So dahil ito yung aking available balance guys na LTC, so ito yung i-trade ko. And then nga guys no, kapag nag-withdraw tayo dito kay Binance, meron network fee guys no na 0.001 LTC. So dito sa amount guys ay babawasan ko muna siya ng 0.001 LTC para yung masend ko guys kay Terlo is sakto lang. And then dito sa amount guys, so i-copy lang natin itong amount natin dito. And then punta na tayo guys sa Terlo. And then dito sa UPay guys, so i-paste lang natin yung kinapi natin na amount or yung ating isi-sell na LTC. And then makikita natin dito guys no, yung ating profit is $12.51. And then itong you get guys is $62.51. So ito yung marireceive sa ating PayPal account. And then dito sa your PayPal email guys, so enter mo lang dito guys yung PayPal email mo. And then make sure guys na tama yung PayPal email mo na nalagay dito kasi guys no, hindi nila i-refund kapag nagkamali ka ng pag-enter ng PayPal mo. So i-click lang natin tong I agree guys and then sell LTC. And then makikita na natin guys itong wallet address nila. So ito yung wallet address nila guys no ng kanilang LTC. So i-copy lang natin to siya guys and then punta na tayo dito sa ating Binance. And then dito sa address guys, i-paste lang natin yung kinapi natin kanina. And then dito sa network guys ay automatic na meron na yung Litecoin.
And then yung amount guys, so i-copy lang natin yung amount and then make sure guys na tama yung amount na nilagay mo dito. And then makikita mo guys yung network fee ni LTC kapag mag-withdraw tayo. So kapag okay na guys, so i-click lang natin tong withdrawal. And then as you can see guys na yung ating ibebenta na LTC is nasa worth $49.96. So confirm lang natin to siya guys, and then kapag mag-withdraw nga tayo dito kay Binance guys ay kailangan natin dito mag-enter ng verification code. And then kapag naka-withdraw na tayo guys ay withdrawal processing pa siya. So wait natin guys no na ma-completed yung ating pag-withdraw sa Binance papunta sa Terlu. And then dito sa Terlu guys ay kailangan natin i-save yung ating payment ID dito. So ito yung ating payment ID guys, or kumbaga yung ating transaction ID. So i-copy natin to siya guys, i-save lang natin to siya kasi kapag mag-follow up tayo guys no sa ating transaction dito, is ito lang yung ating ilalagay dito para makita natin guys yung status ng ating transaction dito. So kapag na-copy mo na yan guys, so para mag-check tayo sa ating status ng ating transaction dito, scroll down lang guys and then makikita natin tong check payment status. So enter lang natin dito yung payment ID and then i-click natin tong check and then makikita na natin guys no yung payment status. So awaiting confirmation pa siya guys kasi yung ating withdraw sa Binance guys is hindi pa siya completed. And then kapag completed na yan guys, ibig sabihin na na-receive na ni Terlu yung ating withdraw na LTC. And then dito sa transaction guys, makikita din natin dito yung ating payment ID and then yung status ng ating transaction dito. And then mga ilang minutes lang guys, yung aking status ng withdrawal dito kay Binance is successful na. So kapag successful na yan guys, ay na-receive na yan ni Terlu yung ating LTC. And then kapag successful na yan guys, makikita na din natin dito sa transaction yung ating email dito guys. Ayan, makikita natin, hanapin lang natin dito yung ating email or pwede nating i-enter yung ating payment ID. So, ito yung aking email na ginamit guys, no? So, ito $62.50 in process pa siya. So, wait na lang natin guys sa ating PayPal. And then, ito nga yung ating profit guys, no? Earnings natin. So, $12.55. So, yung status is in process pa. So, yan, wait na lang natin guys, no, within 24 hours na marireceive natin yung payment ni Terlu sa ating PayPal. Pero dito kay Terlu guys ay hindi naaabot ng 24 hours yung payment nila papunta sa ating PayPal. So, minsan guys, nasa 30 minutes lang or 1 hour or 2 hours. And then yung oras na nag-trade ako dito kay Terlu guys is 11:27 AM. And then na-receive ko siya guys 12:20 PM. So wala pa siyang 1 hour guys ay na-receive ko na yung payment ni Terlu. So ayan guys, ito yung aking na-receive. So hindi siya na-hold guys, no? So ibig sabihin guys ay pwede pa tayo ditong makapag-trade ulit. And then guys, kapag mag-try kayo dito kay Terlu, do your own research pa rin guys, no? Kasi sa pag-research ko guys about sa mga review dito kay Terlu, so hindi daw maganda guys na daily tayong mag-trade dito kasi daw baka ma-limited yung ating PayPal account. So mas okay guys na dahan-dahan lang tayong mag-trade dito. Pero ayun guys, always do your own research pa rin. So ayun lang guys, thank you so much for watching my video and God bless!